So, good day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog. Ngayong araw, actually today is July 30, 5 o'clock in the afternoon. Yan, at kasama natin ngayon si Sir Green. Kasama natin siya dito sa loob ng bahay, dito sa dining table. At ngayong araw lang ata yung medyo nakapagpahinga kami mula nung nagkabagyo. Kasi nga po, parang pang 10 araw na po ngayon na kami ay baha dito sa aming syudad. Walang iba kundi ang syudad ng Dagupan. Yan, at habang kami ay nagkakape dito, naisipan tuloy namin gumawa ng video or vlog, At meron kasing may gustong ipaano sa atin si Sir Green, ipa-content. Yung yung content natin for today, Sir Green? Yung mga unang gagawin po pagdating ng RTL. Ayun. So, siya? Gusto niyang i-vlog namin, i-discuss namin yung mga unang gagawin natin, lalo na sa yung mga baguhan pa lang, first timer na magkakaroon ng RTL. Ayan. So, ano daw ba yung mga dapat gawin? Well, kanina kasi kausap ko si Sir Ray Valdez ng Bayambang, pati yung kanyang asawa, at may mga katanungan sila. Actually, yung itatopic natin ngayon ay yun yung mga itinanong nila sa atin kanina at atin namang sinagot. Ngayon, para every time na may baguhan tayong kasamahan, subscriber na mag-a-acquire, bibili ng ating RTL, ay at least meron na tayong additional video ulit na pwede nilang panoorin. Maire-recommenda. Sesend lang natin yung link sa kanila, and then yun na yung kanilang panonoorin. Tama ba, Sir Green? Yes po. Ayan. So, ang unang-unang gagawin po natin, bali nakapagpa-book na po kayo, kapag partial na kayo, so inaantay nyo nang dumating yung inyong RTL. Ayan. So, parang ito, start kami kaninang mag-deliver ng RTL na yung pang August 6. Ayan. So, sunod-sunod na po yan. Bukas, andyan po kami sa Pampanga. Ayan. So, ang mga unang gagawin natin, number 1, pagdating ng manok natin dyan sa inyo, kapag ganitong umaga, pakakainin natin siya. Magpapahinga muna sila ng mga at least 1 hour. Depende sa distance ng pinanggalingan or mula dito sa amin papunta dyan sa inyo, depende sa distance. Kung malapit-lapit lang naman, pwede na po yung 1 hour. Pahinga muna. And then pag nakapagpahinga na, after 1 hour, pwede na silang painumin ng tubig. Pwede pong plain water, pwede rin namang with antibiotics. Pero I suggest na kapag sa umaga, kahit na plain water lang muna. Kasi syempre pagod yung manok. Kumbaga gusto niya munang ma-relax. So mas nakaka-relax yung tubig na iinumin niya ay plain. Wala pong halo munang antibiotics. Kasi nga po medyo galing yan sa daan, napagod, na stress. So plain water po muna. Subalit kapag gabi naman na, dineliver yan, wag nyo na po silang painumin. The following day na po sila painumin kasi nga po, gabi na rin naman. So, ibukas nyo lang yung ilaw para mapamiliarize sila dun sa kanilang bagong bahay. Dahil andyan na po sila sa farm ninyo, sa bahay ninyo. Ayan. And then ang ipapakain nyo po ay pwedeng grower yung pinapadala po namin. Parang ito si Sir Ray, pinadalan ko po siya ng kakainin ng manok nila hanggang August 6. So yun po yung ipapakain ninyo. Ngayon, before maubos yan, siguro mga 3 days bago maubos yung feeds, maglagay na po kayo, i-introduce nyo na po
yung ipapakain ninyong layer 1 feeds. So mamili na po kayo kung anong brand yung gusto nyong ipakain na layer 1 feeds. Ayan, so kung halimbawang Bimig, pure blend, bili na po kayo ng pure blend na layer 1. Tapos maghalo na po kayo 3 days bago maubos yung feeds. Maghalo na po kayo. So sa umpisa, para simplihan na lang natin, wag na yung 25-75. Gawin na natin 50-50 kaagad. Kalahating sako o isang sako ng ng layer 1 feeds, isang sako rin na grower. Ayan. So basta 50-50 po. Paghaluin nyo yan. Pag naubos yan, and then ang isusunod nyo ng ipapakain, pure na po kung ano yung available dyan sa lugar ninyo na layer 1 feeds. Mapa ito ay sari manok, Pilmico, Vitarich, ano pa ba? Yung mga halo ng kooperatiba, Pure Blend, New Hope, ganyan. So bahala na po kayo. Ayan. So ganun po yon. Ang ipapakain nyo po pala pagdating dyan, kapag 16 weeks ang manok ninyo, kakain pa lang po yan ng mga 60 grams. 60 grams daily. So, ang 100 na manok, 6 na kilo pa lamang ang kanilang kakainin. Tama, Sir Green, ano? And then, after a week, magdadagdag po kayo ng 5 grams. So, magiging 65 grams. So, magiging 6.5 kilos yung 100 heads. And then, magiging 70, 75, 80, 85, 90, 95, hanggang 115 grams. Kapag 115 grams, sagad na po yun. Huwag nyo nang dagdagan. Ayan, so hanggang 115 grams lang po tayo. Dahil sakali lang na mauubos nila yung more than 115 grams, okay na po tayo doon sa 115 grams kada isang manok daily. Okay na po sila doon. Okay na sila para sila ay makapangitlog ng sapat. Ayan, kasi po, sakaling maubos nila yung 115 at kulangin, magbigay pa kayo, ay syempre, lugi na po kayo. Sayang na po yon. At sa tingin ko, hindi naman na nila mauubos yung sobra pa dyan. Maliban na lamang po, ito ang titignan ninyong mabuti, maliban na lamang, lalo na kapag kayo ay may kasamahan dyan, na pag nagpakain ng manok, mas marami yung natatapon kesa dun sa naiiwan dun sa feeder. So, number 1 din po yan. Consider natin. Tignan po nating mabuti. Sayang po yung mga tapon-tapon na yan. Sabihin na natin sa malaking farm, kung makatapon sila ng 5 kilo daily, sa 10 araw, isang sako po yan. Sa isang buwan, 3 sako po yan. Kung 1.5 na lang po yung feeds, 4,500 po yung 4,500 po yung monthly na nasasayang. Ayan. So, ganon. Ano pa ba? Yung kung ano yung vitamins or ipapainom. Pagdating po dyan, pwede tayong magpainom ng antibiotics. Mapa ito ay enrofloxacin, Aquadox, Romoxtel. Actually, yung mga gamot ng fighting cocks, pwede po yun eh. Ayan. And then, pwede pong 3 to 5 days, depende po sa depende po sa anong tawag dito, depende sa manok natin. Ayan. After ng 3 days, after na tayo ay nag-antibiotics, isunod nyo po yung CXD3. Kasi nga po, pagdating ng manok nyo dyan, nung unang gabi niya, kinagat yan ng lamok. Sakaling nakagat siya ng lamok, at yung lamok na kumagat ay carrier po ng malaria, painumin din natin sila ng CXD3 on the 4th day. 4, 5, 6. Ayan. So, pang 4th day, 5th day, 6th day, anti-malaria, which is yung CXD3 or yung Pyristat. Ayan, painumin natin sila. Lahat ng gamot natin ipapainom 6 a.m. hanggang 9 a.m. Paano yung sukat?
timpla muna kayo, tansya-tansyahan na lang. Wala na po yung mga basta ang 5 grams ang gamot, kung ito ay powder, kung ito ay nasa liquid form, 5 ml per gallon. May mga iba hindi nila kabisado, ang 1 galon, meron po tayong 4 na litro na tubig para makabuo tayo ng 1 galong tubig. Galon. Hindi po yung, minsan kasi nami-misinterpret ng iba. Akala nila dun sa galon or gallon, yung container lang. Hindi po. Kaya po yan tinawag na, ang tawag po sa 4 liters ay gallon. Ayan po. Ayan. So, after po ng CXD3, pwede na po natin silang i-vitamins. 1 week. 1 week natin silang painumin ng vitamins. After ng 1 week na naman, pwede na po natin silang purgahin. Purgahin natin sila 1 beses lang po. Ayan. After natin silang mapurga ng 1 beses, mula alas 6 ng umaga, hanggang alas 8 lang, konti lang yung timplahin ninyo para mabilis nilang maubos. Ayan. Susunod na araw, vitamins ulit tayo. Balik natin sa vitamins. After 2 weeks po, ulitin natin yung purga. After 2 weeks. Purgahin ulit natin sila. Para sakaling yung bulate nung manok natin, sakaling meron man, at posibleng nangitlog yan, yung itlog hindi mapapatay ni purga. Kaya pagkapisa, lalaki yan after 2 weeks, bago siya mag-mature, purgahin ulit para mamatay na. Hindi na siya maghasik ng lagim dyan sa mga manok natin. Ayan. After nating purgahin, yung pangalawang purga na, ibalik na naman natin sila sa antibiotics. Ayan. So, kailan ulit pupurgahin? Kapag nakapagpurga na tayo ng 2 beses. Ang nasa libro is every 6 months. So, after 6 months, i-repeat na naman natin yon. 1 purga, sabay, isang purga, and then after 2 weeks, purga ulit. And then after 6 months, ganun na naman. Pero, para sa akin po, mapurga lang natin sila nung una, yung unang diniscuss natin, and then after 2 weeks, purgahin ulit. Ako po, bihira na po akong magpurga. Yung after 6 months, hindi na po. Maliban na lang, bakit ba natin pupurgahin? Maliban na lang kapag bumagsak yung production ko. Kasi may possibility na ang manok, bumababa yung production kapag meron siyang bulate. Isa pong cause yun. So tayo naman dito, minsan, lalo na hindi natin kabisado, parang ini-mini, may-ni-mo. Diba? Nanguhula po tayo. Tino-troubleshoot natin yung problema ng manok. Ayan. Pero syempre sa pamamagitan ng mga clue, halimbawa yung pag nagdumi yung manok ninyo ng green, may possibility, sign po yan na yung manok ninyo may malaria. Ayan. So yung mga ganun po ba, kaya i-observe nyo po, lalo na kapag bagong dating, tignan ninyo yung dumi. Kapag medyo may green-green yan, possible po na may malaria sila. So bago pa lumala, unahan nyo na, painumin nyo na sila ng CXD3. So ganun po yung mga gagawin natin. Yung pagkalagas ng buhok ng mga manok natin, yung paggising nyo marami kayong nakikitang mga balahibo dyan na nagliliparan. Normal lang po yan. Normal lang po yan sa mga manok. Ayan. Nalalagas po kasi magpapalit na po sila ng panibagong balahibo. So normal na po yan. Huwag po kayong magpanik. Ayan. And then kapag 18 weeks na, 19, 20 weeks, pag nangingitlog na yung manok nyo, nag-uumpisa ng mangitlog, basa po yung kanilang ipot, normal lang din po yan. Halos lahat po ng manok, kapag nag-uumpisa ng mangitlog, ay ganun po yung nila, yung matubig yung kanilang dumi. So yun yung mga gagawin po natin. Yung pailaw, saka na lang po yan kapag 23 weeks na. Search nyo rin po dyan, lighting program, Mang Mags.
lalabas na po dyan. Kasi po yung video po natin 580 plus na po ata. So kapag wala po kayong ginagawa at talagang gusto nyong matuto, i-play nyo lang po yan. I-play nyo nga po lahat eh. Meron atang button dyan, play all. So kahit na nagugas kayo ng pinggan, naglalaba kayo o nakahiga, pwede nyo lang i-play, at least naririnig nyo yung audio. Yan, kasi tayo naman yung mga video na yan, medyo limitado kasi, 'di ba? Kaya minsan ang pinapahalaga natin dito yung audio, kung ano yung mapupulot po ninyong idea, mga technique, kaalaman sa pag-aalaga ng paitloging manok. Ayan. So sana na topic natin, na-tackle natin yung mga number 1 na dapat gawin kapag dumating po yung alaga ninyong manok. Wag nyo pa silang pailawan. Never pa po. Pwede natin silang pailawan just in case na gabi dumating, alas 9 ng gabi. So the whole night, pailawan natin para mapamiliarize sila. Pero the following night, syempre, kinuumagahan, maliwanag na. So mahaba na yung time nila para ma-familiar sila dyan sa place nyo. So sa susunod na gabi, never na po. Pailawan nyo lang sila kapag sila ay 23 weeks na. Pero tignan nyo po yung video kung paano yung lighting program natin. Marami na po tayong video tungkol po dyan. Ayan, so hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kita pong muli tayo sa mga susunod nating vlog. Mula po dito sa Dagupan City na kung saan kami ay bahang-baha at sa tingin ko ay yan po yung background natin sa video. Yan, kasama ko si Sir Green na mabuhay po tayong lahat at God bless po. Thank you.